Magandang gabi po, maupo tayo. Kagala-galang na Vice Presidente Jojo Barbinay, Executive Secretary Paquito Ochoa, at yung mga ibang miyembro ng kabinete, AFP Chief of Staff General Eduardo Oban, PNP Director General Bacalso, Service Commanders, General Manager Jose Angel Honrado, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa pong may kapal at nakaligtas ang ating bansa sa pinsala ng tsunami mula sa lindol sa Japan. Nagpaabot na po tayo ng simpatsya sa pamahalaan ng Japan at patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa kanila upang siguruhing ligtas at bibigyan ng agarang lunas ang mga Pilipino sa kanilang pong bansa. Dahil po mismo sa krisis tulad dito, kaya masigasig natin pinipilit na lumakas ang ating ekonomiya upang magkaroon tayo ng kapabilidad na tumugon sa anumang hamon. Natuwa ako nang malamang kung buong-buo ang suporta ng ating mga karatig bansa sa adhikaing ito. Nakasubaybay po sila sa mga pangyayari dito sa atin. Masinsin nilang binabantayan kung natutupad nga natin ang mga ipinangakong reforma. Malinaw din namang ang pahiwatig nilang natutuwa sila sa narating natin sa maikling panahon pa lamang. Sunod-sunod po ang naging pirmahan ng mga kasunduan sa pagitan ng gobyerno natin at ng Indonesia. Meron po sa edukasyon, sa palakasan at sa pagsugpo ng transnational crime. Mula sa magkasamang pagpapatrol ng mga dagat natin hanggang sa kung paano mag-aambagan para mailikas ang mga overseas Filipino at overseas Indonesian workers mula sa panganib ay napag-usapan na rin po namin. Nakapuring din natin po ang mga pinuno ng kanilang industriya. Ito po ang mga taypa na talaga namang makakapagpasok na napakaraming kalakal sa ating bansa. Nalilika ng napakarami rin pong trabaho. Ang mga grupong Salim, Lipo, Bakri, Barito, Pacific at marami pang iba. Lahat po ng mga taypa na ito ay ganadong magtayo ng negosyo sa ating pong bansa. Nagpahiwatig na po ang maraming mga negosyante sa interes sa sektor, lalo na po sa turismo. Buo rin po ang pakikiisa ng gobyerno ng Singapore sa atin. Nagpahiwatig sila ng optimismo sa landas na ating tinatahak. Mahirap pong isa-isahin ang mahabang listahan ng mga interesadong negosyante mula sa Singapore. Handa silang makisalo sa mga public-private partnerships, lalo na nang maliwanagan sila ukol sa mga reformang nasimulan na natin. At itutuloy pa. Kumbinsido sila dahil sa hakbang na ginagawa natin upang sugpuin ang korupsyon, gawing patas ang kompetisyon at tigilan ang pagbabago-bago ng mga regulasyon na nagtataboy sa mga negosyante. Malalim rin ang interes nila po sa sektoren ng turismo, pati na rin po sa enerhiya. Maganda rin pong mabanggit, lalo pang naengganyo ang mga negosyante ng Singapore at Indonesia nang malaman nilang napipinto na ang pagpapatupad natin ng Pocket Open Skies Policy. Ay ibig sabihin nito, hindi na natin padadaanin sa butas ng karayom ang mga bisita para lang makarating dito. Dadami ang mga aeroplano lalapag sa ating mga paliparan, napaparamihin din natin. Sa pagpapagawa rin natin ng sapat na infrastruktura, dadami ang mga sentro ng kalakal at industriya. Dadami ang trabaho. Ang karaniwang Pilipino po ang panalo. Binuksan natin ang ating pintuan sa ating mga kaibigan at napakarami sa kanila ang nagpasyang bumisita sa ating bansa. Hindi naman tayo mabibigong suklian ang ipinakita nilang pagtanggap sa atin. Inatasan ko na po ang ating economic managers na magbuo ng isang trade and investment mission para asikasuhin ang mga investor at mas lalong mapabilis ang pagunlad ng ating ekonomiya. Iyan po ang nagawa ng harapang pag-uusap ng personal na pag-uugnayan sa pagitan ng mga pinuno ng bansa at industriya. Nadalaman nila kung gaano katotoo ang paninindigan nating iahon ang bansa. Nakita ko naman pong bukod sa kalakal, nais din nilang maging bahagi ng makasaysayang pagangat ng Pilipinas. Iba pa rin talaga kung nadarama ang higpit ng pagkamay at nakikita ang lawak ng ngiti ng inyong kausap kaysa kung ang alam lang ninyo ukol sa isa't isa ay nababasa sa dyaryo o napapanood sa telebisyon. Sabik na po ating mga karatig bansang makita tayong inaabot ang potensyal ng ating bayan.
At sabik na po ako sa na aking delegasyon at ang buong gobyerno na magtrabaho upang patunayan dapat nga ang tiwala at kumpiyansa ang kaloob sa atin ng daigdig. Muli po, nagpapasalamat tayo na naibaba na ang alert level sa mga komunidad sa ating mga baybayin. Patuloy pong binabantayan ng gobyerno ang inyong kapakanan mula sa agarang pangangailangan tulad ng pagtugon sa banta ng kalamidad hanggang sa mga pangmahabaang adhikain natin ukol sa ekonomiya. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat.